Tatlong proyektong pangkaunlaran ang inaprubahan ng NEDA Board. Inaasahang magbibigay ang mga ito ng maraming trabaho at mas maayos na social services at market access sa bansa. May report si Kenneth Pasyente. Tatlong high-impact project ang naaprubahan sa pinakahuling pagpupulong ng NEDA Board kahapon na pinangunahan ng chairman nito na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan, kabilang sa naaprubahan ng Phase 3 ng Maritime Safety Capability Improvement Project ng Philippine Coast Guard. Sa ilalim nito, inaasahan ang pagdating sa bansa ng 5 unit ng multi-role response vessels na galing sa Japan hanggang 2028, ang huling taon sa panunungkulan ng Pangulo. Makatutulong ito sa pagtugon ng Coast Guard sa mga banta at insidente sa loob ng maritime jurisdiction ng bansa at posible ring makatulong sa mga resupply mission sa Ayungin Shoal. The project will enable the Coast Guard to secure important sea lines of communication in the West Philippine Sea, Sulu, Celebes Seas, and the Philippine Sea. It will also help the Philippine Coast Guard combat illegal activities and enforce maritime laws in the Philippine waters. Nagkakahalaga ang naturang programa ng 29.3 billion pesos na popondohan sa ilalim ng Official Development Assistance o ODA loan ng Japan. Paliwanag ng kalihim, matagal na raw itong napag-uusapan ng Pilipinas at Japan na nasusugan pa nang bumisita sa bansa si Japanese Prime Minister Fumio Kishida nitong nakaraang linggo. Pero paano naman kaya ang interes sa naturang loan? The interest rates are lower than market rates, and this kind of projects, it's the suppliers basically coming from the lending country. These are long-term loans. I don't have the numbers with me now, but these are normally over 20, 30 years. But these are long-term lending window of Japan. Naaprobahan din ang PBBM Bridges Project ng Department of Agrarian Reform na may pondong 28.2 billion pesos. Sa ilalim naman nito, tinatayang nasa 350 steel bridges ang maitatayo sa iba't ibang lugar sa bansa na may kabuuang 10,500 linear meters. The approved project aims to increase the productivity and income of at least 350,000 households. The ease of mobility and access to and from the agrarian reform communities will generate more employment and address the community's need for better access to social services and market outlets for their agricultural products. Dagdag pa rito ang pag-aproba rin ng NEDA Board sa Revised Parameters, Terms and Conditions o PTCs ng Tarlac-La Union Expressway o TPLEX Extension Project. Naaprobahan ang proyekto nitong Hunyo kung saan nasa 59.4 km toll road ang maidadagdag sa naturang expressway na magkokonekta sa huling exit ng TPLEX sa Rosario, La Union hanggang sa San Juan. Inaasahang makatutulong ito na mapagtibay pa ang ilang economic activity at matugunan ang road congestion sa mga lugar na nasasakupan nito maging sa mga karatig na rehiyon. Ibinahagi rin ng NEDA na natapos na ang Samar Pacific Coastal Road na may habang 18.65 km na nagdurugtong sa mga bayan ng Lawang, Katubig at Palapag sa pamamagitan ng itinayong circumferential road sa buong Samar Island. Isa ito sa 197 infrastructure flagship projects ng kasalukuyang administrasyon. The Marcos administration remains steadfast in its dedication to enhancing connectivity, ramping up employment, creating investments, and significantly improving living standards for every Filipino by ensuring the efficient implementation of these high-impact projects. We will continue with our commitment to pursue important initiatives to ensure social and economic transformation towards a matatag, maginhawa at panatag na buhay para sa lahat. Kenneth Pasyente, para sa Bayan.